Ma'am, kailan ka ba matatapos? Pagod na ako eh. Gusto ko nang umuwi. Malapit na akong matapos sa paglilinis, sweetie. Pagkatapos, isasara ko na yung diner at uuwi na tayo. Ma'am, bibili ba tayo ng bagong damit at sapatos para sa akin sa Pasko? Hindi ako sigurado, sweetie. Wala tayong sapat na pera. Natanggal kasi sa trabaho ang dad mo. Tignan natin. Sira na ang sapatos ko. Ang pantalon ko, kupas na. Tapos yung t-shirt ko, may mantsa. Kailangan mo kong dalhin sa mall at mag-shopping, ma'am. Pasensya ka na, sweetie. Kasi, gipit tayo sa pera ngayon. Ang Diyos ang magbibigay ng ating pangangailangan. Okay, ma'am. Huwag mong kalilimutan na ilagay ang pangalan mo at yung mga kahilingan mo doon sa Christmas tree sa church natin. Tuwing Pasko kasi, ang kongregasyon, pumipili sila ng mga pangalan ng bata at binibigyan sila ng mga regalo. Okay, ma'am. Magsusulat ako ng mahabang listahan. Okay, tapos na ako. Sige, uwi na tayo. Oh, Father God, salamat sa lahat ng magagandang pagpapala mo sa aming buhay. Thank you, Lord, sa magandang bahay na ito at sa aming bagong sasakyan. Salamat sa lahat, Lord. Amen. Oh, silly me. Muntik ko nang makalimutan. Meron pala kaming women's meeting ngayon sa coffee shop. Makaalis na nga. Oh, nandito na ang asawa ng pastor. Oh, hello there, Sister Misty. I'm so sorry, ladies. Muntik ko nang makalimutan na may meeting pala tayo ngayon. Masyado akong abala sa paghahanda sa Pasko. Don't worry, Sister Misty. Hindi pa naman dumarating iyong iba. I'm glad to hear that, Mackenzie. Excited na ako sa community outreach natin ngayong Pasko. Alam niyo ba, ang asawa ko at ako naglibot kami sa aming mga kapitbahay para ipaalam nila sa kanila na meron tayong libreng yard sale. Ako rin. Grabe ang mga naging tugon ng mga tao. Gulat na gulat nga sila nang malaman nila na meron tayong libreng yard sale. Kaya nga, Audrey, gusto nating ipakita sa mga tao na may pakialam tayo sa kanila. Oh, hello, Sister Misty. Hello, ladies. Well, nandito na ang lahat. Let's start our meeting. Hello ladies, I'm sorry. Nahuli ako. Anong ginagawa niya dito? Inimbita ko siya dito. Kasama rin naman siya sa women's ministry. Di ba tama ako, Sister Misty? Oo, sige, umupo ka, Emerald. Nagagalak akong makita ka, Ethan. Kumusta na ang pag-aaral mo? Good. Alright, ladies, ipagpatuloy na natin ang ating meeting. Merry Christmas everybody! Halika, pasok, maraming pagkain sa loob. Merry Christmas! Merry Christmas, Pastor Blake and Sister Misty! Blessed Christmas to both of you. Merry Christmas to you, Pastor Blake! Same to you, Margaret. Merry Christmas, Pastor Blake, Sister Misty! Hello, Pastor Blake and Sister Misty. Merry Christmas to you, Ethan. Natanggap mo ba ang regalo ko sa'yo? Yes, sir. Nagustuhan mo ba yung bagong sapatos at t-shirts na ibinigay ko sa iyo? Yes, sir. Alright, give me 5.
Hey, Yol, Merry Christmas to you. By the way, dinala ko ang pinsan ko. Ito pala si Tiffany. Ito ang husband niyang si Cody. Isa siyang sikat at kilalang CEO ng isang 5 stars hotel sa ating bansa. Merry Christmas, y'all. I'm Tiffany. Well, hello, guys. I'm Cody. Nice to meet you. Oh, heavens. Nice to meet you, Tiffany and Cody. Welcome kayo dito sa aming church. Welcome to our church, Cody and Tiffany. Malaking kagalakan na makilala namin kayo. I appreciate it, Pastor Blake. Kung hindi kayo busy ngayon, gusto namin kayong imbitahin, ikaw at ang iyong asawa sa aming Christmas party ngayong gabi sa aming mansyon. Sure, we would love to go. Right, darling. Oo, may meeting kami nina Henry at Emerald ngayong gabi. Pwede mo namang i-reschedule yung appointment nila sa iyo. Alright, give me a moment. Kakausapin ko si Henry at Emerald. Wait a second. That's what I thought. Napaka-importanting tao ni na Tiffany at Cody para baliwalain. Henry, hindi ko alam kung paano ito sasabihin sa'yo. Iniimbita kami ni Cody at Tiffany sa kanilang mansyon ngayong gabi. Ayos lang ba sa'yo na i-reschedule ang ating meeting next week? Sure, no problem, Pastor Blake. Iniimbita namin kayong lahat sa party ngayong gabi. Hindi na kayo kailangang magdala ng kahit na ano. Just bring yourself and have fun. Yes, that's right. The more the merrier. Wow, I'm so excited. Ako din. Pwede ba akong sumama, Dad? Sure, kung gusto mo, anak. Yes. Yes. Are you going to, Emerald? Hindi ako sure, Margaret. Well, hindi lahat pwedeng sumama sa party ngayong gabi. Meron dapat may one para maglinis ng kalat sa church. Yes, you're right. Hindi natin pwedeng iwanan ang maruruming pinagkainan sa lababo. Kailangang merong may one dito para maglinis. At pagkatapos, sumunod na lang siya sa party kapag tapos na siyang maglinis. Emerald, dear, pwede bang may one ka at linisin mo ang kalat sa church? Sumunod ka na lang pagkatapos mo. Don't worry about Ethan. I will take care of him. Okay, I guess I can do that. Salamat, Emerald. You're a darling. Let's go, ladies. Sasama ka ba, Henry? No, Pastor, sasamahan ko ang asawa ko dito. I'm so sorry, sweetie. Hindi ko alam kung bakit ganito kababa ang tingin nila sa atin. Alam ko ang ibig mong sabihin, honey. Pero na kung pakiramdam na ayaw sa akin ni Sister Misty at ng mga kababaihan. Siguro, dahil sa kalagayan natin sa buhay. Pero mali, may mali dito. Mga kapatiran tayong lahat dito. Simulan na natin ang paglilinis para masundo na natin si Ethan. Well, mukhang malinis at maayos na ang buong paligid. Okay. Isara na natin ang pinto at sunduin na natin si Ethan. Okay, let's go. Dadaanan kita pagkatapos ng aking job interview, honey. Okay, dear. Susunduin ko muna si Ethan. Tapos doon ka namin hihintayin sa diner. I hope and pray na matanggap ako sa trabaho. Pagod na ako sa ganitong klaseng buhay. I know, honey. Kaya nga, iniisip ko na mag-umpisa na lang ako ng sarili kong business. I know, darling. Ang galing mo yata sa pag-bake ng cakes at cookies. Bakit hindi mo gamitin ang culinary skills mo? Malay mo, dyan tayo uunlad. Tama ka, honey. Yes, I will consider that. Don't worry, kasama natin ang Diyos. Siya ang magbibigay ng lahat ng ating mga pangangailangan. Amen, John. Ethan, sweetheart, bumaba ka dito. Gusto kong tikman mo yung almond cookies. You're the best, Mom. Yes, cookies. Ang sarap. Go ahead, tikman mo. Tell me what you think. Ang sarap nito.
naisip ako. Bakit hindi natin ibenta yung mga cookies online? Sa palagay mo? Yung ma'am ni Frankie, meron siyang online business. Marami siyang mga kliyente. Pwede mo rin gawin yun, ma'am, para hindi ka na magtrabaho sa gabi sa diner. Sa palagay ko, tama ka, anak. Bakit hindi mo ko ipakilala sa ma'am ni Frankie para tanong ko siya kung paano makapagsisimula ng cookie online business? Yes, pwede kong gawin yan, ma'am. Well, sige, at gawin mo na yung homework mo. Ano na? Ma'am, pwede bang makahingi ng isa pang cookie, please? Please, please. Go ahead, you silly goose. Thanks, Mom. Listen, ladies, sa darating na Sabado ay birthday ni Tiffany. Gusto kong sorpresahin natin siya. Oh wow, that's a great idea, First Lady. Anong magagawa naming tulong, First Lady Misty? Oh, yes, mahilig sa sorpresa ang pinsan kong si Tiffany. Anong gusto mong gawin namin, Sister Misty? Mag-potluck kaya tayo. Magdala tayo ng mga pagkain na gusto niya. Teka, may naalala ako. Noong nagpunta tayo sa party nila, nagkausap kami ni Tiffany. Mahilig pala siya sa Italian food. You're right, Mackenzie. So, ladies, gusto ko na magdala kayo ng mga Italian dishes para sa birthday ni Tiffany ngayong Saturday. Is that alright with you, guys? Sure, I can do that. Ayos lang sa akin iyan. Okay, matutuwa nito si Tiffany. Okay lang sa akin ito. Alright, see you on Saturday, ladies. Mag-ingat kayo. Honey, bakit gising ka pa? Akala ko natutulog ka na. Oh, honey, hindi ako makatulog. Nag-aalala ako dahil hindi ako natanggap sa trabaho. Nauubos na ang ating pera. Alam ko, pero imbis na mag-alala ka, bakit hindi ka humingi ng direksyon sa Diyos? Alam mo, nagkita kami ng mom ni Frankie, si Ibon, kahapon. Sabi niya sa akin kung gusto ko raw magbukas ng bakery business, pwede niya ako ipakilala sa mga investors na kakilala niya. Talaga, that's great, honey. Ipanalangin natin iyan. Malay mo yan ang maging daan para makaalis tayo sa sitwasyon nating ito. Ipag-pray natin to, honey. Let's pray. Father God, alam mo ang aming kalagayan. Nakikiusap kami sa iyo, tulungan mo kami. Hindi na namin alam kung ano ang aming gagawin. Tapat kami sa iyo at tapat din kami sa pagbibigay sa iyong gawain. Hinihiling namin sa iyo na tulungan mo kaming makahanap ng mga makajos na investors para sa bubuksang negosyo ng aking asawa. Iniiwan namin ang bagay na ito sa iyong mga kamay. In Jesus' name, Amen. Amen. Happy birthday, Tiffany, dear. Happy birthday, Tiffany. Happy birthday, Tiffany, darling. Tiffany, dear. Happy birthday. Happy birthday to you, Tiffany. Oh, thank you everyone. Hindi naman to kailangan gawin. We want to do this for you, Tiffany, darling. Deserve mo ito. Thank you, sweet Misty. Salamat sa paghanda sa lahat ng mga paborito kong Italian food. Walang problema. Well, let's start with our celebration. Mackenzie, darling, pwede bang kantahan mo si Tiffany ng Happy Birthday song? Sige. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, dear Tiffany. Happy birthday to
So lovely. Thank you, Mackenzie. I love your voice. Alright, alam ko na nagugutom na kayo. Sige na at kumain na kayo. Help yourself. Happy birthday, Tiffany. I'm sorry, na-late ako. Ginawa ko to para sa'yo. Eto, kunin mo na. Anong kalokohan ang ginagawa mo, Emerald? Oh, my goodness. Anong ginagawa niya? Grabe, nakakahiya. Talaga lang, ha? Cookies para kay Tiffany. Unbelievable. Oh, Lord, this is great. Ayos ka lang, Emerald. I'm so sorry, Tiffany. Hindi ko alam. Sige, aalis na lang ako. Umuwi na tayo, Ethan. Ma'am, okay ka lang? Tayo na, anak. No, please. Huwag kang aalis, Emerald. Birthday ko ngayon at gusto ko andito ka. I'm so sorry dahil sinira ko ang birthday mo. Hindi mo sinira ang birthday ko. Okay lang, Emerald. Yung cookies na yan, mukhang masarap. Ikaw ba ang gumawa niyan? Oo. I'm so sorry, Emerald. Hindi ko gusto kung paano kanila tratuhin. Salamat, Margaret, sa pagiging mabuti mo sa akin at sa anak ko. Umalis na tayo dito, okay? Ethan, alis na tayo. Saan tayo pupunta? Huwag ka nang magtanong pa. Basta sumama ka na sa amin. Bilis. Emerald, may maganda akong balita sa'yo. Yung CEO ng Worldwide Business Company gustong-gusto yung konsepto mo na baguhin ang kanilang sikat na cookies para may panlaban naman sila sa kanilang mga competitors. Para sa ganun, may ma-attract silang mga bagong customers. Talaga? Nung pinakita ko nga sa kanila yung portfolio mo ng iba't ibang recipe mo ng cookies na ginawa mo, talagang hangang-hanga sila sa talento mo. That's great news, Yvonne. Tatawagan ka nila bukas para ibigay sa iyo ang buong detalye. Yvonne, hindi mo lang alam kung anong ibig nitong sabihin sa akin. Salamat. Hindi ko to magagawa kung wala ka. I am happy to help, Emerald. At pagkatapos nito, pwede na nating simulan ang pagbubukas ng ating coffee shop. At tatawagin natin itong Yvonne and Emerald's Cafe. What about coffee and cookie shop? Mas maganda ang tunog. Titignan natin. Hoy, honey. Gabi na. Ba't hindi ka pa natutulog? Honey, malapit na akong matapos sa ginagawa kong business website mo. Super excited na ako para sa'yo. Oh, wow. Salamat. Excuse me, hindi ako yung taong tinatawag na fly-by-night na tao. Marunong yata akong gumawa ng website from the scratch. Ang mister mo lang naman ang top-notch na computer engineering guy sa aming company. Tama na ang pagyayabang. Alam ko. Sabi mo sa akin nung mga bagay na hindi ko alam. Gusto lang kitang patawanin. Sobrang seryoso mo kasi, dear. Sana lang mag-invest si Mr. Reynolds sa business ko at tanggapin niya yung business proposal ko. Hey, pinag-pray natin yan, di ba? Consider it done. Itigil mo na ang pag-aalala mo, okay? Okay, alright. Stop rubbing it in. Seryoso ako, honey. Maniwala tayo na panahon naman natin na tumanggap ng pagpapala. Ang tagal na kaya nating nananalangin sa Diyos. So, stop this worrying. Tama ka, honey. Salamat sa pagpapaalala mo sa akin. You're welcome, honey bunny.
Good morning, Sister Lisbeth. Nandito ba si Pastor Blake? Anong kailangan mo sa kanya? Meron siyang importanteng meeting sa mga mahalagang panauhin. Anong ginagawa mo dito, Emerald? Gusto ko lang sanang humingi ng payo at ng prayer kay Pastor Blake, Sister Misty. Abalang tao ang aking asawa. Hindi ito ang tamang oras para makipag-usap sa kanya. May meeting kami ng mga espesyal na bisita. Huwag kang umupo dyan. Tumayo ka na lang dyan sa sulok. Dito kami magme-meeting. I'm so sorry. Emerald, may kailangan ka ba? Pastor Blake, hingi sana ako sa inyo ng prayer at ng payo. I'm so sorry, Emerald. May importante akong meeting ngayon. Babalik na lang ako bukas. Sure. Tiffany, darling, halika at dito ka umupo sa tabi ko. Oh, Cody, halika at dito ka umupo sa tabi ng asawa mo. Alright, thank you. Aalis na ako, Pastor Blake. Sandali lang. Bago ka umalis, ipagtimpla mo kami ng kape. Lagyan mo ng gatas at ng honey. Sige, walang problema. Let's get into business, Pastor Blake. Kami ng asawa ko ay involved sa business na cryptocurrency ng maraming taon. Siguradong kikita ka sa negosyong ito. Ang kailangan mo lang ay mag-invest ka ng $1,000,000 sa kumpanyang ito. At sa loob ng isang buwan, magiging triple na ang pera mo. Talaga, ganyan ka bilis. Oo, totoo. Ano sa palagay mo? Bakit kami nakakabili ng bagong mansyon sa mamahaling subdivision, sport cars at mamahaling damit? Dahil nag-invest kami sa negosyong ito. Pwede rin ninyong gawin ang ginawa namin. Mapapalaki ninyo itong church at marami kayong magagawang community outreach o kaya naman mag-travel kayo sa buong mundo. Matagal ko ng pangarap na mag-travel at kumain sa mamahaling restaurant sa buong mundo. The possibilities are endless. Mas marami kayong magagawa sa church na ito kung marami kayong pera sa bahay. Dahil marami kaming pera na nagkalat sa bahay, minsan hindi na namin alam kung saan namin ilalagay yun. Ang ganda naman ng problema ninyo. Excuse me, Pastor Blake. Eto na yung kape ninyo. Makakaalis ka na. Well, pag-uusapan muna naming mag-asawa ito, Cody. Napakalaking pera ng $1,000,000. Well, you see Pastor Blake, kapag naghintay ka pa ng mas matagal, you'll miss out on this once-in-a-lifetime opportunity. Ito ang tamang panahon para sumama kayo sa aming negosyo. Pag nag-invest kayo, makakatanggap kayo ng sign-in bonus ng $2,000. Hindi lang yan, meron kang matatanggap na welcome gift voucher, 3-night staycation sa isang mamahaling hotel na pipiliin nyo. Bayad na ito ng aming kumpanya, kaya kailangan mabilis kayo at sunggaban nyo na agad ang pagkakataong ito. It sounds interesting. Mag-uusap muna kami. Don't worry, Tiffany dear. Tatawagan ka namin as soon as possible. That's good to hear, Misty. Hindi ako makapaghintay na mag-shopping na kasama ka sa Paris. Yes, ako din. Well, hindi na kami magtatagal. The clock is ticking. Call us ASAP. Bakit kaya hindi sumasagot sa mga tawag ko si Tiffany? Mahigit 1 linggo na noong nakausap ko siya. Tatawagan ko nga ulit siya. Ite-text ko na lang siya. Siguro busy lang siya. Nakausap mo na ba si Tiffany? Nakausap mo na ba si Cody? Hindi. Araw-araw ko siyang tinatawagan at time text. Masama ang talaga ang kutob ko patungkol dito, dear. Kailangang may gawin tayo. Kausapin natin si Lisbeth dahil pinsan niya si Tiffany. Yes, tama ka or else masama ang mangyayari sa atin. Kailangang idolo natin yung $250,000 na kinuha natin sa fundraising project ng church. Pati na rin yung $250,000 mula sa inipon natin para sa ating retirement. Masama talaga ang hinala ko dahil it was too good to be true. Pero pinilit mo ako. I'm so sorry, honey. Kasalan ko itong lahat.
Kung hindi kita pinilit hindi ito mangyayari sa atin. Ang dapat nating gawin ay hanapin sina Cody at Tiffany at kunin natin ang ating pera bago mahuli ang lahat. Hi, honey. Kumusta na ang meeting mo kay Mr. Reynolds? Well, okay lang. Mag-i-invest siya sa business ko at i-hire ako ng kumpanya nila para tulungan ko sila na baguhin ang kanilang mga produkto. That's great. Pero bakit hindi ka yata masaya? Hindi ko na alam kung anong iisipin ko. Nagpunta kasi ako sa church kanina para humingi ng panalangin kay Pastor Blake at saka ng payo, but he refused to see me. Napahiya ako kanina nung pinagalitan ako ni Sister Misty sa harapan pa mismo ni Cody at ni Tiffany. Pinagalitan? Bakit? Kasi umupo ako doon sa upuan. Sinabi niya na tumayo na lang daw ako sa sulok. Ano? Pagkatapos, pinaupo niya si Cody, tsaka si Tiffany. Tapos yung papaalis na ako, inutusan niya ako na magtimpla ng kape para sa kanila. Nakakagalit. Di ba mga pastor sila? At bakit ganito ang trata nila sa iyo? Galit ang Diyos sa paboritismo. Dahil ba hindi tayo mayaman katulad ng mga taong iyon, aapihin nila tayo. Alam ko, kaya nga, nalulungkot ako eh. Don't worry, honey. May ginagawa ako ngayon. At kapag natapos na ako sa ginagawa ko, mag-iiba ang tingin nila sa iyo. Ano? Sabihin mo sa akin. Surprise ko yun sa iyo. Sigurado ako na magugustuhan mo yun. Okay, honey bunny. I trust you. Hindi kita bibigwin, honey. Ako ang bahala sa inyo ni Ethan. Hello there, Margaret. It's good to see you. Anong gusto mong inumin? I'm good. Nagpunta lang ako dito para tanungin ka kung pupunta ka sa women's meeting ngayong gabi. Hindi ako sigurado, Margaret. Kasi magkatrabaho ako, double shift ako ngayong gabi. Kasi masama ang pakiramdam ni Eddie, kaya kailangan ko mag-cover para sa kanya. Nagpatawag ang church committee ng emergency meeting patungkol kay Pastor Blake at sa kanyang asawang si Misty. Ano? Pero bakit? Dahil ginalaw nila ang pera ng church at ininvest nila ito sa cryptocurrency business ni Cody at Tiffany. Biglang naglaho ang dalawa. Sigurado nagtatago sila. Oh no! Ano na ang mangyayari kina Pastor Blake at saka sa kanyang asawa? Binigyan sila ng church committee ng 1 buwan para ibalik yung pera. At hiningi nila na mag-resign si Pastor Blake bilang senior pastor ng church. Si Lisbeth nagpapanik na rin dahil pinsan niya si Tiffany. Siya rin ang nagpakilala kay Cody at Tiffany kay Pastor Blake at sa kanyang asawa. Salamat sa updates, Margaret. Isasama namin ni Henry sila sa aming panalangin. Sige, I have to go now, Emerald. Mag-ingat ka sana, okay? Ikaw din, Margaret. Anong nangyayari dito? Bakit ka sumisigaw at umiiyak? Sira na tayo sa mga tao. Honey, nahihi akong lumabas. Pinag-uusapan tayo ng mga tao. Hindi ko na kaya. Ayoko na. Alam ko, kailangan gumawa tayo ng paraan para maibalik natin yung pera sa church. Tumawag kanina ang church committee. Gusto nilang magbitiw ako sa tungkulin bilang senior pastor ng church. Kasalanan ko to. Nangyari to sa atin. Dahil masyado akong sakim at mayabang. Minamoto ko yung mga tao. Kaya tignan mo ako ngayon. Nakakahiya. Tinuturuan tayo ng Diyos na maging mapagpakumbaba. Kasalanan ko rin ito. Ako ang leader ng pamilyang ito pero sinaktan ko ang Diyos. Hindi ko ginawa kung ano ang tama. Kailangang ayusin natin ito, honey. Kailangan gawin natin ito ng tama. Humingi tayo ng tawad sa kongregasyon at isa pang pagkakataon.
Welcome to Yvonne and Emerald's Cafe. Ano sa palagay mo, honey? Wow, this is so great, honey. Yes! Ang ibig bang sabihin nito, pwede na akong kumain ng kahit na gaano karami ng cookies? Ethan, no. Welcome to our new house, my darling. Bahay natin to? Pero, paano? Tinawagan ako ng dati kong boss last month. Inalok niya ako ng bagong posisyon bilang software engineer. Binigyan niya rin ako ng sign-in bonus na $5,000. Isa pa, si Lolo Jeffrey ibinigay na niya ng maaga yung perang mamanahin ko. Alam niya kasi na kailangan natin ng pera. Kaya, binili ko ang bahay na ito para sa atin. What do you think, son? Maganda ba? I love it, Dad! Ibig bang sabihin, may sarili na akong kwarto? Of course, you do. Isa pa, binigyan ko rin ng pera sina Pastor Blake at ang kanyang asawa para tulungan sila. Oh, honey, I'm so happy. Thank you, Lord, sa lahat ng mga pagpapala mo sa amin. Well, handa ka na bang makita ang iyong palasyo, aking reyna? Sure, my king. Unang Pedro, Kabanatang 5, mga talatang 5 hanggang 6. Please, patawarin mo sana ako sa lahat ng mga nagawa kong kasalanan sa iyo, Emerald. Pinatawad na kita, Sister Misty. Sinasalungat ng Diyos ang mapagmataas. I'm so sorry for everything, Henry. Please, patawarin mo sana kami. Pinatawad na namin kayo, Pastor Blake. Alright. Ngunit, pinagpapala niya ang mabababang loob. I'm so sorry, Emerald. Please, forgive me. I'm so sorry, Emerald. Please, patawarin mo ako. Pinatawad ko na kayo, Audrey, Mackenzie, at Lisbeth. Santiago, Kabanatang 2, talatang 9. Salamat sa pagiging mabuting kaibigan, Margaret. Thanks for being my friend, Emerald. Ngunit, kung nagtatangi kayo ng tao, kayo'y nagkakasala. At batay sa kautusan, dapat kayong parusahan. Kinamumuhian ng Diyos ang paboritismo. Youth on the Rock. Jesus is the rock. For young people and old alike, please like, share, and subscribe to our channel.